Magandang araw po mga katipid tips. Dahil December na po ngayon, magbe-bake po tayo. At apat na toppings po ang i-share ko po sa inyo. At syempre, yung recipe po ng ating vanilla cupcake na sigurado naman pong magugustuhan po ninyo. At sa mga mahal po nating OFW, kapag maluwag po ang oras po ninyo at napanood nyo na, i-try nyo na po ito at sigurado magugustuhan nyo po ito. Kaya stay tuned lang po kayo hanggang huli kasi yung inyo pong maaaring katanungan ay andito na rin po yun sa video. Kaya tara, samahan niyo po ako sa pag-bake ng ating vanilla cupcake. Una, pagsamasamahin po muna natin yung atin pong mga dry ingredients at sasalain po natin. Una, cake flour, baking soda, baking powder, at iodized salt. Okay, so ngayon, dahan-dahan. Isip lamang po natin ng dahan-dahan kasi medyo maliit pala yung mangkok natin. Kapag okay na, iset aside naman po natin. Dito ay gagamit po tayo ng hand mixer, pero kung wala naman pong hand mixer, pwede naman pong magtiyaga po tayo sa wire whisk. Softened butter or margarine. Isabay na din po natin ang white sugar, vanilla flavor or vanilla essence. Imimix lamang po natin ito hanggang mag-lighten yung kulay at maging fluffy. So, ganito na po ang consistency at ngayon, maglalagay na po tayo ng 3 pieces po ng egg pero 1 at a time po lamang. Tapos, sasabayan po natin ang mix, okay? Ngayon, na-mix na po natin, isasama na po natin yung atin pong dry ingredients. Huwag po nating ilalagay lahat muna, hatiin natin sa tatlo. So, dito gagamit na po tayo ng spatula at imimix na po natin at huwag po nating i-overmix. Ngayon, kapag alam nyo nang wala ng flour yung atin pong mixture na mix na natin, kunin na po natin yung ating baking pan. So, gagamit po tayo ng 3 ounce na cupcake liner. Pero kahit ano pong size ay pwede nyo pong gamitin dito. Mainit. Ang ating cupcake. Wow! Look at that, mga katipid tips! So, luto na po itong ating cupcake. Huwag po natin itong i-overcook kasi yun po ang magiging sanhi ng pagiging dry po ng vanilla cupcakes po natin. So, napakabango po nito mga katipid tips at malambot. Okay, so, tanggalin na po natin dito sa ating molder at iintayin po natin lumamig. So, ngayon mga katipid tips, mainit pa po ito. I-set aside naman po natin dahil gagawa naman po tayo ng ating boiled icing. Okay? Unang gagawin po sa paggagawa ng ating boiled icing ay magkakaramelize po muna tayo ng ating 1/2 cup white sugar at 1/4 cup ng tubig. So, imimix lamang po natin hanggang sa matunaw. Ngayon ay pwede na po nating buhayin yung ating pong apoy. Habang niluluto po natin yan ay magagawa na po tayo ng ating egg white. Gagamit po tayo ng isang itlog pero yung white lang po ang kukuhanin natin. Ilagay na natin dito sa isang bowl at ilagay na natin ang 1/8 teaspoon ng cream of tartar. Pwede rin po tayong gumamit ng suka. Okay, naglalagay tayo nito para mas maging matatag po yung merang po natin. Syempre dito ay gagamit po tayo ulit ng hand mixer. Pero kung wala namang hand mixer, pwede rin naman po tayong gumamit ng wire whisk. Okay, so may video na po tayo dyan at makakakuha po kayo ng idea, panoodin nyo lamang po. After 10 to 12 minutes, okay na po itong ating caramelized sugar at
ihahalo po natin ito ng mainit pa. Bali, sasabayan na lang po natin ng mix. Okay, so ganun lang po kadali ang gumawa po ng ating icing. At ang isa nyo pong tatandaan ay yung pagkakaramelize po natin. Kasi kapag hilaw po ang pagkakaluto ng ating caramelized sugar, hindi po aabutin kinabukasan ito pong boiled icing po natin. Tutunaw po kaagad siya. So, kapag sakto po yung luto natin, kahit 2 to 3 days, matatag pa rin po yung icing po natin. Okay? So, dahil malamig na po itong ating vanilla cupcake, nakagawa na din po tayo ng ating boiled icing. Ngayon ay maglalagay naman po tayo ng design na po natin sa ibabaw po ng cupcake. Ang gagawin po nating design, syempre, pampasko. So, dito kung nakikita nyo, meron akong piping bag, may mga pang-design ako, at meron ako ditong gel color. May red, green, at saka black. Tapos, yung ating pong mga tip na gagamitin. Gagamit din po tayo ng crystal sugar. Ito ay mabibili sa mga bakery supply. So, ngayon ay umpisahan na po natin ang pagdi-design po natin. Kapag ganyan nag-melt na, haluin lamang po natin ng ayos hanggang sa matunaw. Maglalagay po tayo dito ng oil-based coloring. Kailangan po oil yung gagamitin po natin para yung atin pong white chocolate ay hindi po titigas. Tapos, maglalagay lamang po tayo ng kaunting patak. Tapos, dagdag na lamang po tayo kung nakukulangan po tayo sa kulay po ng pagka-green. Yan, bali gagawa po tayo ng topping na Christmas tree. Kailangan po natin ng piping bag para ilagay po natin yung ating melt chocolate. So, ngayon ay ready na at umpisa na natin ang paggagawa. So, ilalagay po agad natin kasi baka tumigas yung chocolate natin. Okay, yung 30 grams na white chocolate po natin ay labis pa. Tapos na po tayo sa ating unang idea na pang-toppings po natin sa ating vanilla cupcake. Ngayon, ilalagay po muna natin to sa ating ref at least 5 to 10 minutes. Okay? Para mag-set lamang po. Ito pong ating Christmas tree. Ay, ba't ko tayo lalagay dito? Dapat in-sprinkle ko na lang. Budbud ko na lang pala. Budbud ko na lang. Pinapahirapan ko pa sarili ko. Bawas lamang po tayo ng kaunting-kaunting white icing. At ito na po ang ating snowman. Okay? So, mas maganda po kung gel color yung gagamitin po ninyo para yung icing ay sure na hindi magtutubig.
ilalagay po natin dito sa kulay white na icing po natin. Okay? Pwede nyong ibudbod at pwede nyo rin namang isubsob. Walang mahirap, ayos sa gilid. Ah! Oh my God. So, ibudbud na lamang po natin kasi natatapon pala. Ito na yung nilagyan natin ng asukal at ito yung wala pa. Okay, may pinagkaiba ba? So, may pinagkaiba naman kasi itong nilagyan natin meron pong kinang-kinang. Okay? Yan. Depende na po sa atin kung gusto po nating lagyan. Okay, yan. Tapos na po tayo dito sa ating Santa hat. Ito na nga po mga katipid tips. Tapos na po tayo sa ating vanilla cupcake na pang Christmas. At ito po yun sa malapitan, di ba? Pang Christmas na pang Christmas to mga katipid tips. Hey, that's pretty good. Sobrang happy ko po dito nung natapos na to. So ngayon, bago po natin tikman yan, bigyan ko lang po kayo ng konting idea sa pwede po nating paglagyan na box. Meron pong isahan, meron din pong dalawahan, meron din pong tatluhan, apatan, at meron din pong animan, at meron din pong 24 pieces. So yung paglalagyan po natin mga katipid tips, depende po sa atin. Basta mahalaga po doon yung ikagaganda po ng produkto po natin. Dahil tapos na po tayo sa ating vanilla cake, nabigyan ko na po kayo ng idea sa pwede po nating paglagyan. Ngayon, bigyan ko naman po kayo ng idea kung anong lasa po ng ating vanilla cupcake. Titikman ko po dito ay yung pinaka-simpleng design po natin kasi itong magaganda sa mga chikiting ko na po yun. Lango ba yun? Okay? So, ang titikman ko po dito ay yung lango. Ito po yung ating snowman, pero sabi ng anak ko, ito ay si Ola. In fairness, mga katitips, masarap po itong ating vanilla cupcake. Wow. Ang moist nito mga katipid tips. At saka ang lambot. O, ayan, di ba mga katipid tips? So, ang ganda ng texture ng ating vanilla cupcake. So, ito mga katipid tips, hindi ko na siya titikman lahat kasi pare-parehas lamang naman po ito. Ang pinagkaiba lamang po ay iba't ibang design po yung inilagay po natin sa ibabaw. At ang masasabi ko po dito mga katipid tips sa ating vanilla cupcake, unang-una, matatawag po talaga natin itong vanilla cupcake kasi maaamoy po natin yun. At bukod po doon, malalasa po talaga natin. At isa po yon sa nagdadala ng sarap po nitong ating vanilla cupcake. At bukod po doon, napaka-moist po nitong ating cupcake at sobrang fluffy. Kaya yung recipe po natin dito mga katipid tips, sundan nyo lamang po yung ating ingredients at procedure. Makakagawa po kayo ng masarap na vanilla cupcake. At doon naman po sa boiled icing na ginawa po natin yon, napakasarap mga katipid tips. At saktong-sakto lamang po yung tamis. Okay? Tapos kung itatanong nyo at tipid tips, pwede bang hindi boiled icing yung gamitin, frosting yung gamitin namin, pwede po yun. Tapos, halimbawa kung ayaw nyo rin naman ng topping sa ibabaw or yung may icing po sa ibabaw, pwedeng vanilla cupcake lamang din po yung gawin po natin. At yung tamis po nito para sa akin ay saktong-sakto po lamang. Pero halimbawa kung ayaw nyo naman ng matamis, pwede po kayo magbawas ng asukal. Kaya dito po sa recipe po natin ito mga katipid tips, kapag napanood nyo na, itry nyo na po itong gawin at aabot pa po na gawin po ninyong extra income ngayong papalapit po ng papalapit ang Pasko. Ngayon, okay na po tayo sa recipe, sa packaging, at natikman na din po natin. Ngayon, bibigyan ko naman po kayo ng idea sa costing po natin. At para magka-idea tayo, magkano nga po ba ang puhunan kada isang vanilla cupcake, okay? Pero yung lagi ko po sinasabi, magkokosting pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't iba naman po tayo ng lugar at bawat araw po ay nag-iiba din po ang presyo. Basta ang mahalaga po doon, dito po sa video natin ay bibigyan ko po kayo ng idea kung paano po natin i-costing yung produkto po natin. Umpisahan po natin sa vanilla cupcake po natin. Cake flour 6.60, asukal 6.50, margarine 23.30, itlog 19.50. Okay, pagsamasamahin na po natin kasi tika kaunti lang
naman po yung inilagay natin, yung baking powder, baking soda, vanilla essence, at asin. Sabihin na lang po natin na 1.50. Kaya ang total po ay 57.4. Ngayon, magpa-plus pa po tayo ng other expenses sa cupcake liner po natin. At isama na din po natin yung gas, kung improvise po yung gagamitin po natin, at electric kung sa oven po tayo magluluto. Sabihin na lang po natin na 10 pesos kasi saglit lang naman po nating lulutuin. At i-plus na din po natin ang labor at pamasahe. Sabihin na lang po natin na 15 pesos. Kaya ang total po lahat ng puhunan ay 87.4. Ngayon, para malaman po natin kung magkano po ang puhunan kada isang vanilla cupcake po lamang, i-divide po natin sa 12 pieces na nagawa po natin. Kalalabasan po nun ay 7.28 po ang puhunan kada isang vanilla cupcake. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung boiled icing na niluto po natin. Isang piraso ng itlog, 6.50. 1/2 cup ng white sugar, 5 pesos. Cream of tartar, sabihin na po natin na 0.50. Kaya ang total po ng puhunan ay 12 pesos. At magpa-plus pa po tayo ulit ng other expenses. Sa gas po natin, nung niluto po natin yung caramelized sugar at nung nag-mixer po tayo. At i-plus na din po natin yung ating labor. Pagsama-samahin na po natin dahil saglit lang naman po natin ginawa. Sabihin na lang po natin na 12 pesos. Kaya ang total po lahat ng puhunan sa merang ay 24 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 12 pieces na nagawa po nating cupcake. At ang kalalabasan po nun ay 2 pesos po ang puhunan sa inilagay po nating boiled icing sa ibabaw. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung toppings na tig kakaunti na inilagay po natin sa ibabaw. Sama-samahin na po natin kasi tig kakaunti lamang naman po yung inilagay natin. Kaya sabihin na lamang po natin na 15 pesos. At i-plus na din po natin ang 5 pesos para sa labor nung naglagay po tayo ng toppings. Kaya ang total ng puhunan ay 20 pesos. I-divide po natin sa 12 pieces na nalagyan po natin. At ang kalalabasan po nun ay 1.66 po ang puhunan kada toppings na inilagay po natin sa ibabaw. Ngayon, natuos na po natin ang vanilla cupcake, yung atin pong boiled icing, at yung atin pong toppings, pag-plus-plusin po natin. At ang kalalabasan po nun ay 10.94 po ang puhunan kada isang vanilla cupcake. Yan ngayon, ang pagpepresyo po pa rin ito, depende pa rin po sa atin. Basta ang mahalaga po doon, alam po natin kung magkano po ang puhunan po kada isang piraso. Tapos huwag niyo pong kalilimutan na magsasama po tayo ng labor para hindi po tayo lugi sa mga niluluto po natin. Para hindi po tayo tatama din sa pagtitinda. Kasi makikita po natin na tumutubo po tayo. Hindi po tayo talo sa pagod. Ngayon, para maiba naman po, per box po natin tutuusin. Dahil 12 pieces yung nagawa po natin, pwede po natin ilagay dito po sa ating box. Yan ngayon, para malaman po natin kung magkano po ang puhunan kada isang box, yung puhunan po natin na 10.94 po kada isang piraso, i-times po natin sa 12 pieces na laman po ng isang box. At ang kalalabasan po nun ay 131.28. Tapos, i-plus na din po natin ang puhunan dito sa box. Ang bili ko po dito ay 26.50. Tapos, mag-plus na din po tayo ng 2 pesos para kung maglalagay po tayo ng sticker at kung maglalagay po tayo ng label para kumpleto na po ang ating packaging para presentable pong tingnan. So, ang total po lahat ng puhunan kada isang box ay 159.78. Ngayon, yan, ang bentahan po nito ay 300 to 350 pesos. Pero ako po ay tutuusin ko po sa 350 pesos. Yan. Tapos, meron pa po akong isang tips para sa 350 pesos na bentahan ay sulit na. Kasi itong design po natin ito, yan, pwede pa po kayong mag-dedication dito kasi meron pa pong space na sulatan. Halimbawa, I love you ma, I love you pa. Kasi sa ganun simpleng paraan mga katipid tips, makakahikayat po tayo ng customer po natin. Okay? So, i-minus po natin yung puhunan na 159.78 at posible po tayong tumubo sa isang box ng 190.22. Ngayon, para magka-idea lamang po tayo kung gagawin po natin itong extra income, kung sisipagan po talaga natin ang pagpapa-order ng cupcake ngayon pa lang kapag napanood nyo na, kung makakabenta po tayo araw-araw at sa loob po ng isang buwan, sabihin na lang po natin na 26 days para meron po tayong pahinga.
posible pa rin po tayong tumubo ng 4,945.72. Hindi na po masama yung ganung tubo dahil nag-uumpisa pa po lamang tayo. Ako naniniwala kung talagang sisipagan po natin, yung kakaririn po natin, yung itinitinda po natin, yung isinasa puso po natin, eh hindi po imposible na lumaki po yung benta po natin or yung madami po ang umorder po sa atin. Tapos bukod po doon, kung aalagaan po natin yung produkto po natin, consistent po tayo sa lasa na masarap, eh hindi po imposible na babalik-balikan po tayo ng ating pong magiging customer. Kasi hindi lang naman po Christmas, kasi merong birthday, merong binyagan, at meron pang Valentine's, kaya lahat ng okasyon at nakilala po kayo na masarap po kayong gumawa ng cupcake, tapos nagagawa din po kayo ng cake, meron po tayong recipe dyan. Yan, kaya yung ganung halaga, hindi po imposible yon at posible pa pong madoble po natin. Basta sasamahan po natin ng sipag, tiyaga at diskarte, hindi po imposible na kitain po natin yung ganung halaga. At sa mga mahal po nating OFW, advance Merry Christmas po sa inyo kasi pang Christmas na po itong ating cupcake. At kung maluwag po sa bansa ninyo, ay pwede rin po natin itong gawing extra income. Tapos kapag nagbakasyon kayo dito sa Pinas, eh pwede nyo rin pong negosyohin, di ba? At sana bago po nagtapos ang video na ito, ay meron po ulit akong naidagdag na negosyo idea po sa inyo. Kaya kita-kits na lang po ulit sa ating mga next video. Maraming pong salamat. Bye-bye! 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 Bye-bye!